Nandito na nga tayo sa spot na kung saan nakatayo ka sa isang bangin. Yes, bangin po yan nasa baba natin. Kikita na natin yung tinatawag na U River. Kikita na ang forma ng ilog na naka-U. Kaya pala tinatawag na U River ang spot na ito. Okay, kayo. Ngayong araw na to guys, vlog na naman kami. Pero di pa namin alam, ganyan talaga ang mag-vlog. Walang plano-plano, diretso-diretso, lakdos permi. Balyangaw lagi. Isa siya yung daan doon. Balyangaw. Sana tayo ngayon guys. Andito tayo sa Pangdalaga. Ay, hindi pala. Lumagpas na tayo sa Pangdalaga. Ito na nga na... okay kayo. Punta kami doon sa U River. Yeah. U River. Okay. Aray ko. Okay kayo. Napakaganda ng kanilang kalsada. 4 lanes talaga. Pakalapad mga lods. Di ka maninervyos dito. So maghanap muna kami mga lods ng parkinganan. Bibili muna kami ng kanong pagkain. Fried chicken. Okay kayo. Kung sa'yo mo palitol. Ikaw. Kamote ram ko. Wow. Fried chicken. Pastel ang pangalan. Ito po ang rice nila dito sa Calamba mga lods. Pastel ang tawag. Rice na may chicken. At binalot pa ng dahon ng saging. Ang galing. Dito na po tayo ngayon sa Calamba. Ito po ay sakop ng Misamis Occidental. Itong kalsada na binabaybay namin ngayon, ito na yung daanan papasok doon sa U River. Kung manggagaling ka ng Calamba, nasa kaliwa ito ng highway. Sa mga motorista, yung mga nakamotor, mapa-scooter man yan o hindi, kayang-kaya. Pero sa mga 4 wheels na masyadong mababa yung clearance, baka alanganin kayo dito. Kasi medyo mahaba-haba talaga yung rough road at may mga malalaking bato pa. Lalabasan ng mga estudyante. So, yeah. Kasi alas 12 na pala. Yes, medyo maliit na yung kalsada nila dito. Parang, tawag yan, Barangay Road. Yes. Bato-bato na naman. Bato-bato na naman mga lods. Hindi pa tayo sure kung makakadaan ba talaga tayo. Nako, parang dito, hanggang dito nga lang siguro tayo. Ay, kagira doon sa gilid. Daragatan, baklay. Ay, kumakayo. Ha? Pumunta na doon na kagira. Kagibang sa kina. So, may nakikita po tayong obstacle kasi maliit yung daanan. Pupunta namin kung kakayanin ba. Kaon sa tatod? So, sinuri na po natin, no? Parang kakayanin naman ang sasakyan, pero kakain muna kami kasi tanghali na talaga. Oh yeah. Dito ko napagtanto na ang sarap siguro kung mayroon kang mga kagamitang pang-camping tulad ng maliit na lamesa, maliit na lutuan, pero wala pa akong budget kaya ganito na lang muna. Kain tayo mga lods ng kamote. Ang kamote na to ay napakasarap talaga kasi kulay violet at napakalami talaga. Oh yeah. Rocky Memorial National High School. Kalabasan ng mga estudyante. Asa dapit ang U River? U River. Straight lang mo ya, dinay crossing. Asa nga Ang crossing is Pawala. Ay, sige, salamat. Thank you. Okay. Yan, nakikita nyo, diyan natin pinapark yung sasakyan. Diyan hanggang diyan lang po yung sasakyan kasi hindi na raw kakayanin pa ng ating sasakyan yung kalsada papasok doon sa river kasi yung clearance daw ng ating sasakyan ay medyo mababa. Kaya ito na, maglalakad na lang kami at may tour guide pala kami, no? Hindi namin nakala na may tour guide pala dito. Talagang establish na pala ang tourist spot na ito. Wow! So, okay kayo? Pila ka minuto gikan dito itong gihunungan na to? Ilang minutes ang baklay na to? 30 minutes. 30 minutes, good. Di ko na malayan na na-mute ko pala yung mic ko dito. Pero ang mensahe na nais kong maparating dito ay maipakita sa inyo ang eksaktong daanan kung saan magsisimula kang umakyat papunta sa bundok. At napakaliit na nga ng daanan, tanging tao at kabayo na lang siguro ang makakadaan dito. Uy,
Anong prutas to? Parang grapes, oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong prutas, ah. Grabe! Grabe! Anong lasa? Oh, mapait. Mapait daw. First time in my life sentence makakita ng ganitong prutas. Yung bunga niya, parang sa amin yung maliit na mansanitas. Maliit na mansanitas. Yung mansanitas. Malit na buongon. Maliit na buongon. Dito pa lang no, makikita na natin yung mga tanawin. Wow! Nasa kalahati pa lang tayo na inaakyat natin. At ito na nga, overlooking na. Ito pong spot na nakikita nyo sa aking lukuran. Yan po ang tinatawag na Oklahoma Beach na matatagpuan sa bayan ng Baliangaw. Dito pa lang, ma-amaze na kayo sa tanawin. Okay kayo! Ano, tanglad nga. Tanglad! Ang daming tanglad dito mga lods. Ito yung paborito ko pag manglauoy ka, yung magtinula. Ito yung mga pinapangarap kong mga bahay, no? Yung napakasimple lang, mapayapang lugar. Isa sa napakagandang timing mga lods is yung panahon natin. Hindi siya umuulan pero hindi naman siya mainit. Habang naglalakad kami pinagpapawisan. Nakita kaming mga basura. May mga taong pumupunta na yung mga basura ay tinatapon lang nila sa gilid. Taong pupunta dito sana ay maging responsable sila sa kanilang mga basura. At first time ko lang makakita mga lods, donation box no, na nasa tuktok ng bundok. Nasa tuktok na tayo eh. Yan o, overlooking na. Nakapadlock pa ito. Sarap talaga ng pakiramdam pag ganito yung pinupuntahan natin. Pag naglalakad ka, puro mga damo, mga kahoy ang nakikita. Yung hangin, pag nilalanghap mo, ang sarap. Ito, ang tunay na Lapdos! Oh, yeah! Tayo pa daw. Bumababa na naman tayo. Kala ko, puro lang pangat. Ayun, may nakikita na tayong isa na namang paangat. At sa palagay ko, ito na nga yung final na aakyatin natin. Ayan, so yung last spot nila, may hagdanan. Ang galing, para di ka na talaga mahirapang umakyat. Eto na nga po, mga lods. So yan nga mga lods, nakikita na natin yung ilog. Wow! At may mga bahay doon, yung mga bubong nila, kulay blue. Ang ganda. Wow! At makikita din pala dito yung Kaluya Shrine. Yung napakalaking estatwa ni Jesus. Doon oh, ang galing. Parang perfect din dito mag-camping mga lods. Wow! Ang galing talaga. Yes, babalik ata kami dito. Magdadala kami ng tent. Susubukan namin ditong mag-camping. Sa akin lang, no, yung opinion ko, hindi siya ganoon kalayo. Yes, bangin po yan nasa baba natin. Kung may mga bata kang dala, ingat-ingat lang talaga. From time to time, chinecheck mo yung mga anak mo. Kasi yung protection nila, ito lang, yung lubid lang po. Masasabi ko lang, dito maasahan kung sa mga bata kasi pwede silang lumusot dito. Nakikita na natin yung tinatawag na U River. Ilog na naka-U. Kaya pala tinatawag na U River ang spot na ito. Nipa? Yeah! Ginagamit sa bahay, yung sa bubong. Yes, ito po yun. Akala ko mangrove, nipa pala. At napaka-amazing nga ng mga tanawin mga lods. Yung mga bahay, napakaliit ng tingnan. Sarap nga siguro dito mag-overnight eh. Okay kayo. May nakikita tayong mga pangalan. Mga pangalan ng mga tao. Siguro sa palagay natin lang ha, sa palagay ko lang, ito yung mga pangalan ng mga taong nakapunta rito. Talagang may remembrance, no? Pagkasakaling makabalik sila dito, ay ayan nga, may pakita sila sa kanilang mga kasama na nakapunta na sila dito. Yung iba pa nga, mga couples, may mga heart pang nakasulat. Ang galing ah. Oh yeah! Sa mga naririnig ko rin, favorite spot ito ng mga couples. Maraming jowa dyan at iba pang mga sugar mommy, sugar daddy. Dito pumupunta rin. Oh yeah! Nakikita po natin ngayon sa spot ay medyo malinis naman siya. May mga nakikita lang tayong konti-konting mga basura. Wala sa mga ganitong panahon, sa mga ganitong oras.
walang mga tao. So wala pong maglilinis po dito. Wala po nga tayong nakikitang mga trash can, no? Sana ay maging responsable sa mga basura na dadalhin. Huwag lang itapon kung saan-saan para ma-maintain yung ganda ng tourist spot na ito. Oh yeah! At may nakikita din tayong mga bangka, no? Siguro mga mangingisda ito. Lang natin alam kung kung dito nga ba sila nangingisda sa ilog na ito o di kaya sa dun pa sa bandang malayo. Hindi naman posible na siguro may mga lalaking isda rin na makukuha dito sa ilog na ito kasi napakalaki nga ng ilog at napakalapad niyang tingnan. Parang konektado na nga ang ilog na ito doon banda sa may dagat doon sa Oklahoma.